Bagong lahat, luma muna. So nakita ko lang to sa Basketball Forever na pinagkaitan na magkaroon ng Bronny James versus Thanasis ngayong season. Si Thanasis kasi wala pang kontrata sa NBA. Hindi naman dahil sa bad player silang dalawa pero dahil sa nepotism issue. Si Giannis para kay Thanasis, si LeBron para kay Bronny. Yung iba sasabihin, dinidisrespect si Bronny dahil kinukumpara kay Thanasis. Eh may napatunayan naman kahit paano si Thanasis outside ng NBA. Mula D-League, EuroLeague at FIBA. Akalain mo yun, nag-champion pa siya noong 2021. Meron tinatawag na generational player. Every 10 years may dumadating na player na kakaiba at dominant. Noong 2003 si LeBron, 2013 si Giannis, 2023 si Wemby. 10 years ang pagitan ng tatlong players na yon. 10 years ago, na-drop din si Thanasis bilang number 51 ng Knicks noong 2014. Dapat kasabay niya si Giannis noong 2013 kaso nag-withdraw si Thanasis. Si Bronny James naman, number 55 ng Los Angeles Lakers ngayon 2024. 10 years apart. Parehong team na may mataas na media market at parehong team din na may mataas na value. Based sa storyline, mas NBA ready si Thanasis dahil prior sumali silang dalawa ni Giannis sa NBA, si Thanasis ang isa sa mga top prospect mula Greece. Hindi ko lang alam kung ano nangyari sa kanya sa NBA, nabati ata. After ma-drop ni Giannis, si Thanasis naman sumali ng NBA D-League. Nag-average pa siya noon ng 12 points, 4 rebounds, 2 assists, 1 steal, 1.3 blocks sa loob ng 50 games na napili pa si Thanasis bilang all-defensive third team. So pareha sila ni Bronny na defensive player. Yung sinalihan pang draft class noon ni Thanasis ay yung batch ni na Wiggins, Embiid, Parker, Gordon, Exum, Smart, Randle. As in, marami magagaling na prospect noon. Hindi siya nilagay sa main roster ng Knicks pero sa D-League meron siyang 47 games, 14 points, 5 rebounds, 1 assist, 1 steal, 1.7 blocks at naging all-defensive team ulit. During D-League saga ni Thanasis, ang kasabayan niya pa noon sina Jordan Clarkson at Rudy Gobert. Ang dalawang player na to nilagay muna ng mga teams nila sa D-League para mag-improve. Yung panahon din ni Thanasis na sa Developmental League, marami mga players noon ang umaangat. Siya lang yung naiwan. Si Bronny James naman mula freshman season sa high school hanggang freshman year sa college, lagi siya may kasamang top prospect na player. Mula nung freshman year niya sa high school sina BJ Boston at Sir Williams. Sophomore year niya, nadali pa siya ng torn meniscus injury. Kasama niya pa doon si Amari Bailey hanggang junior year. Ito yung top 5 prospect dati na ngayon nasa Brooklyn Nets na. Nung junior year, kaka-recover pa lang ni Bronny sa injury. Umangat naman ang kanyang ranking sa ESPN kahit hindi siya ang number 1 player sa team nila kundi si Bailey. Until senior year, nakakalaro naman si Bronny na merong average na 13 points, 5 rebounds at 1 steal per game. Injury season din yun para sa kanya. So alam nyo na yung nangyari sa kanya na muntik na matapos talaga yung basketball career ni Bronny pero nagawan pa rin ang paraan. Kumbaga kung ikukumpara mo siya sa top prospect na player sa high school papuntang college at nangyari sa kanya yung nangyari kay Bronny, hindi madadrop sa NBA. Marami mga top prospect sa high school dati na nagkaroon ng torn meniscus injury na bumagsak yung kanilang career papasok pa lang ng NBA draft. Ito yung mga hindi napili or kaya bumagsak ng second round kahit pa nasa top 10 sila ng ranking. Si Thanasis naman after 2016, nawala siya sa NBA. Naglaro siya sa Europe, particular sa Greece. Naging 2-time Greek League champion, 2-time Most Spectacular Player awardee. Ito yung binibigay sa mga player na pang-highlight. Naging 2-time Greek League All-Star pa si Thanasis. Naging 2-time MVP pa sa All-Star. Akalain mo yun. Magaling sa labas ng NBA si Thanasis pero kapag nasa mismong NBA siya, nagiging comedy. Hindi mo kasi alam kung sinasadya ba talaga niya yun eh. Kaya hindi nakakapagtaka na kunin si Thanasis sa Bucks noong 2019 dahil maganda nilalaro niya sa EuroLeague at sa Greek League. Pati na rin yung D-League bago siya umalis doon. 2 years agad ang binigay sa kanyang kontrata. May background talaga si Thanasis bago siya kinuha ng Bucks noong 2019. Hindi ko lang malaman kung anong ginawa niya at parang naging comedy. Si Bronny James naman naging McDonald All-American, Jordan Brand at Nike Hoop Summit player. Na-connect kay Thanasis yun dahil sa nepotism issue. Yung isa pa kasi doon, mahirap makasecure ng guaranteed contract kapag second rounder. Si Bronny, na-secure niya yon. Bibihira kasi nakakakuha noon sa mga second rounder na player.